Walang tahasang sinabi no, na suportado nila yung position ng Pangulong Bongbong na wag nang ituloy ang impeachment dahil wala namang kahihinatnan na tato, hindi naman makakatulong sa mga mamamayan. Dito ho sa isang bahagi ng manifesto, ewan ko lang kung dito ay sinasabi nila na o dapat ay sundan nila yung gusto ng Pangulo. Ito po kung kasi pagkatapos nilang banggitin yung mga kung ano-anong bagay na nabasa na ni Jen, meron pa silang pangangako. Ito po, sa diwa ng konstitusyon, nangangako kami. Sa lahat ng pagkakataon, mananatili kaming nagkakaisa kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatuguyod at pagtatanggol sa konstitusyon. At meron pa rito sa bandang baba kung sama-sama tayo ay magkaisa sa likod ng ating Pangulo para protektahan at panatilihin ang tagumpay ng demokrasya habang binubuo ang isang mas matatag, mas nagkakaisa at mas maunlad na republika. Hindi ba kung dahil sa ang sabi ng Pangulo, meron na siyang posisyon tungkol sa impeachment at kung sila ay talagang nagkakaisa sa likod ng Pangulo, dapat ganun din ang kanilang posisyon. Hindi po ba? Sa napakahaba ng manifestong ito, Nelson. Opo. Wala akong nakitang diretsahan nilang tinugon yung panawagan ng Pangulo. Bagamat dito nga sa mga ibang mga parte o bahagi nitong manifesto. Katulad nito, ano? Yes. Batid namin ang mga hamon na kinakaharap ng Pangulo. Yung mga hamon na yan, yung sinabi niyang napakarami ng problema ng ating bansa. Oo, kasama po yan. At ang kanyang administrasyon, sabi niya. Tama lang naman na pagtuunan ng administrasyon ang mga hamon na ito na kinakaharap ng ating bansa. Kaya kami, eto na, ay nagkakaisa sa pagdedeklara ng aming buong suporta sa Pangulo buo po, at sa kanyang natatanaw para sa bagong Pilipinas. Ayun nga po. Ano ba yung, ano ang pagkakaisa sa pagdedeklara? Sabi ng Pangulo, sa magitan ng kanyang opinyon, idinedeklara niya na marami tayong problema. Yung mga bagay na pinaggagawa ninyo ay hindi makakabuti yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Para saan yan? Para kanino? Para sa wala. Tempest in a teapot. Storm in a teapot. Teka muna, anong klaseng pagsusuporta ito kung hindi mo nilang sasabihin, opo, mahal na Pangulo, amin pong pagsisikapan na mula nung inyong pong ihayag ang inyong opinion sa publiko, naisip-isip na po namin na sa lalong madaling panahon po ay titigil na namin yung Quadcom. Ano? At ganun po ay titigil na rin po namin yung pagdinig po ng Good Government Committee and Public Accountability. Bilang pagsang-ayon at bilang pagtungon sa inyong naihayag na opinyon. Yun ang nakikita ko sana. Kasi gusto nila ipagkakaisa at pagdideklara ng buong suporta sa Pangulo. Walang alinlangan na buo ang suporta nila sa Pangulo. Buo. So kahit na opinyon lang ang ipinahayag ng Pangulo, walang exception doon. Ito tama po. Nasaan ngayon? Nasaan ngayon ang... bakit nakatuon lamang kayo doon sa opisina ng Pangulo, samantalang may namumuong problema sapagkat pinagkaisahan ninyo ang opisina ng Vice President. Ang Vice President po ay katulong po ng President. Ang opisina ng Vice President ay nakasulat sa ating saligang batas. O ano pong gagawin ninyo? O yan, kaming mga miyembro ng Kamara de Representantes ay taimtim na pinagtitibay na ang aming kolektibong lakas ay nakasalalay sa pagkakaisa. Ayun Puro pagkakaisa kong So hindi kayo makikipagkaisa sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sa layunin, katapatan at mga prinsipyo ng demokrasya. Ano po yung mga prinsipyo ng demokrasya? Lahat po ay gagawin sa pamagitan po ng tuntunin. Yung trabaho po ng Commission on Audit, kinuha na po ninyo. At noong nagpapahayag po ako na may mali po sa ating mga ginagawa, ayaw po ninyong makinig man lang. Ito po ba yung prinsipyo ng demokrasya?
Nasaan po yung katwiran dito? Akala ko po ay makikipagkaisa kayo at tutuntunin natin ang katapatan sa mga prinsipyo ng demokrasya at sa matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Paano po natin paglilingkuran ng sambayang Pilipino? Kung halimbawa, yun pong pondo ng gobyerno na inilaan po upang sa ganun mitigate po yung pagbaha sa lahat ng panig ng ating kapuluan. Eh hindi po nyo sisya sa atin. Ang pilit po nyo sisya sa atin ay yung mga confidential funds po na di umano'y nagamit sa maling pamamaraan. Ngunit, ang marami pong mga ahensya at opisina na nabigyan din ng ganung pondo at nabigyan din po ng notice ng COA, wala naman po kayong isinama kahit isa. Nasaan po yung tuntunin at pamantayan ng demokrasya na inyong sinasabi? Eh, baka nakikinig ang ating mga kababayan, Nelson. Opo. Alam mo, nag-iisip ang taong bayan eh. Matalino na ang mga tao ngayon. Alam po nila na madali pong sukatin ito at madaling kwentahin. Kapag ka po tunay ang ginagawa natin, alang-alang po sa prinsipyo ng demokrasya at pagkakaisa, huwag po kayong magpapahalata. Kasi po, mahigit na 350 ang naisyuhan po ng notice ng COA na may kinalaman sa confidential fund. Pero isang opisina lang po ang pinagpipilitan yung siyasatin. Madali po kayong makilatis ng ating mga mamamayan. Kaya ito pong manifestong ito, baka pagtawanan lang po eh. Wala pong laman ang manifesto na ginawa ninyo. Hindi ba ito parang future tense? Baka after na nagdaan nila ito, ay saka nila susundin yung mga nakasulat dito? Hindi, nagpahayag sila ng pagsuporta, ng buong pagsuporta sa Pangulo. Kung ganun ang gagawin nila at kung talagang totoo, nagtotoo sila ng buong pagsuporta sa hangaring suportahan ang Pangulo ng Republika na tama naman, yung nauna niyang opinion, gumawa na kayo ng paraan. Gustong marinig ng Pangulo, hindi yung manifestong ganito. Sinusuportahan nyo pala ako eh. Meron akong gustong marinig mula sa inyo. Doon sa sinabi ko na nauna. Ng bagay na pinaggagawa nyo ngayon, hindi makakabuti sa atin. Para saan yan? Di ba? Nasaan? Hindi man lang napaloob ba sa manifesto? Kung talagang kayo sumusuporta, magpahayag na kayo kagad. Kung sincero, no? Kung sincero kayo, kung tapat kayo, magpahayag na kayo. Hindi naman sinasabi rito na sabihin nyo kagad na hindi po namin papayagan na magkaroon ng impeachment dahil yun po yung gusto ng Pangulo. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Pangulo. Ang gusto niyang marinig ngayon, ano naman ang sasabihin ninyo dun sa kanyang inihayag na opinyon? Wala ba kayong isasama rito? Reaksyon, walang reaksyon. Dapat malang sinabi niya. Yung nauna po na opinyon ng ating Pangulo tungkol sa aming tinatalakay na walang kabagay-bagay ay talaga pong babalikan po namin at pagsisikapin po namin suriin uli. At kapag nalaman po namin talaga na ang aming ginagawa'y malilit na bagay na pilit namin pinalalaki, talaga pong titigil na kami. Mga ganun man lang. Hindi naman natin sinasabing tumigil na kayo ngayon din. Hindi, walang ganun eh. Reaction man lang. Mag-react ka man lang sapagkat yun ay kahayagan ng tunay na pagsuporta at pagpapahayag ng suporta sa opisina ng Pangulo. Ngayon, ang Office ng Vice President, sabing ganun eh. Aming ginagalang ang saligang batas. Wala ba sa saligang batas ang opisina ng pangalawang Pangulo, Nelson? Meron po. Ba't hindi nyo iginagalang? Bakit wala kayong paggalang? Ang katibayan na walang paggalang, mahigit na 350 po ang opisina na merong confidential fund. Bakit in-isolate po ninyo ang opisina ng pangalawang Pangulo? Kung wala po kayong iniisip na pamumulitika, bakit hindi po niya lahat kinuha yung mga opisina na yon para lahat po'y pag-aralan, para makagawa po kayo ng batas na sinasabi ninyo na gusto ninyong gawin. Oo. Bakit wala? Oo nga.
Yun nga hinahanap namin ni Jen kanina kung ano. So, ang tingin nga namin dito parang may tinatawag na motherhood statement, hindi ba kung? Yung parang statement na walang detalye at puro pangako. Hindi mo naman maintindihan kung alin dito. Isipin mo, babanggitin lang ang saligang batas. Para lang ano lang, may sasabihin silang, mabanggit lang ang saligang batas. Ayun, sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa lahat ng pagkakataon, manatili kaming nagkakaisa. Kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtataguyod at pagtatanggol sa Constitution, sa pagtiyak ng kapakanan ng ating mga mamayan at sa pangangalaga ng kinabukasan ng ating bansa. Ano saysay nitong mga manifestong ganito? Kung hindi mo naman gagawin. Kung hindi ka magpapakita ng kahit anong manifestasyon na itong manifestong ito'y gagawin mo.